Isang gabi sa roof deck habang muling nakatingin sa mga bituin, isang bulalakaw ang dumaan na napatigil ng kanilang katahimikan. Sabay na napahiling at sabay na napabuntong hininga. Napatawa si Miko, sabay tumawa na rin si Leo. Subalit ang tawanan ay biglang naputol sa sunod na nagsalita si Miko. May sasabihin ako sa'yo. Kinakabahan si Leo na nagtanong. Ano yun? Huminga ng malalim si Miko. Alam mo yung feeling na parang kulang? Parang laging may kulang. Tumango si Leo na tila ba naiintindihan na agad ang tinutukoy ni Miko. Oo, sambit ni Leo. Hinawakan ni Miko ang kamay ni Leo. Ngayon ko lang na-realize, ikaw yung kulang. Napalunok si Leo. Namula ang mukha niya. Kinakabahan na masaya. Hindi lang masaya, kundi halos lumandag ang puso nito sa kasiyahan. Ako rin. Matagal na. Dahan-dahang itinaas ni Miko ang kamay ni Leo at hinagka ng likod nito. Parehong naramdaman ang pagbilis ng kabog ng dibdib. Kinabukasan sa ilalim ng puno. Malapit sa dorm, sa dapit hapon. Magkahawak kamay silang naglalakad nang biglang huminto si Miko at humarap kay Leo. May mga bilugang mata na nangungusap. Mas lumalalim ang dimple sa kanyang mga ngiti. Hindi ko alam, Leo, pero hindi ko inaasahan na mahuhulog ako sa isang lalaki. Sa una pa lang ay iba na ang nararamdaman ko sa iyo. Parang may bumubulong sa akin na dapat kitang alagaan at mahalin. Hindi ko pa ito nararamdaman sa ibang lalaki o maging sa mga naging kasintahan kong babae. Pero isa lang ang sigurado ko, Leo. Yun, ang totoong pag-ibig ko sa iyo. Bahagya namang nangilid ang luha ni Leo sa sinasabi ni Miko. Ramdam niya kasi kung gaano katotoo ang sinasabi nito sa kanya. Ang pakiramdam na palagi kang safe pagkasama mo siya at ang pag-aalaga nito na para bang isa siyang tunay na babae sa kabila ng hindi pa rin umiibig si Leo sa kapwa niya lalaki. Hindi niya rin maipaliwanag kung bakit siya nagkakagusto kay Miko. Basta ang alam niya sa mga oras na iyon ay pareha sila na nararamdaman sa isa't isa. Isang salita ang bahagyang nagpatigil kay Leo. Pwede ba kitang halikan? Tanong ni Miko. Ngunit sa halip na sumagot, dahang-dahang lumapit si Leo. Ipinigit niya ang mga mata at hinayaan ang sariling maramdaman ang init ng hininga ni Miko. Parang lahat ng kulay sa paligid ay mas matingkad. Parehong naramdaman nito ang simula ng bagong buhay. Bilang magka-dorm, magkaibigan, at magkasintahan. Pagkatapos ng halik na iyon ay hindi na naalis ang ngiti ni Miko. Dormmates pa rin tayo, di ba? Oo naman, pero ngayon, sobra pa sa dormmates. Nagyakapan silang muli. Alam nilang kahit anong mangyari, nandito ang isa't isa. Hindi lang bilang dormmate, kundi bilang magkasintahan na unti-unting nahulog sa isa't isa. Wait. Hindi talaga ito yung nangyari. Rewind. Ito ang totoong nangyari. Balikan natin yung araw kung saan namumblema si Leo sa kanyang computer. Sumigaw ng malungkot. Ayaw talaga. Kahit anong gawin ko, this index out of range pa rin. Upo sa tabi niya sa kama si Miko. Patingin. Baka may makitang mali ang fresh eyes ko. Laging natawa si Leo. Umupo si Miko sa likod ni Leo. Inabot ang keyboard sa pamamagitan ng pag-abot sa magkabila ang braso ni Leo. Parehong napatigil sa closeness. Nanginginig ang boses. Miko, ang init. Bumulong sa tenga ni Leo. Focus lang. Show me your code. Habang itinuturo ni Leo ang screen, halos magkadikit ang mga pisngi nila. Amoy shampoo at pawis. Perfect mix. Wait, may missing colon dito sa line 47, sabi ni Miko. Lumingon si Leo, halos magdikit ang mga labi. Seriously? Isang colon lang? Sabi ni Leo. Tumawa silang pareho. Biglang napansin ni Leo na nakahawak pala siya sa hita ni Miko.
Sa sumunod na araw sa computer lab, magkasabang nagdi-decode si Leo. Nagtuturo kay Miko ng mga basics sa Python. Paano ulit yung loop, Leo? For loop ba yun? Ngiti ng ngiti si Leo. Oo, ganito. Tinitingnan ni Leo si Miko. Habang nagtatype si Miko, napatanong si Miko, anong I think? Napatitig sa mga mata ni Miko si Leo. I think, I love you. Biglang tumahimik ang buong computer lab. Kahit yung mga nagtatype na estudyante ay napatingin. Namula si Leo, nagpanik. I mean, I love coding is I love coding. Tumawa pero may kakaibang kinang sa mga mata ni Miko. Sure ka? Coding lang? Isang umaga sa library. Nakaupo silang magkatabi nag-aaral sa isang mesa. Dahan-dahang hinanap ni Miko ang kamay ni Leo. Pumulong. Kamay mo. Kinakabahan si Leo. Bakit? Nakatitig ko. Wala. Gusto ko lang, sabi ni Miko. Magkahawak kamay sila sa ilalim ng mesa habang nagbabasa ng programming sa books. Parehong pawisan ng mga palad. Si Leo, ngiting hindi mapigilan. Parang batang kinikilig. Sinagi niya ang tuhod ni Leo gamit ang sariling tuhod. Ano ba? Para kang bata, sabi ni Leo. Huwag kang mag-alala. Tanong mo nga walang pakialam ang mundo sa ating dalawa. Sabi naman ni Miko. Isang gabi sa isang computer shop, 8:00 ng gabi. Sabi ni Miko, date na natin to ha. Kahit nasa computer shop lang tayo. Tumawa naman si Leo. Anong date? Naglalaro lang tayo ng Dota. Ito na yun, sabi ni Miko. Treat ko to. Saka biglang may binigay kay Leo. Isang USB. Ito yung regalo ko sa'yo. Binuksan ni Leo ang USB. May laman na love letter na coded ng Python. Tumingin si Leo kay Miko. May luha sa mata. Shit, naiiyak ako sa cheesy mo. So, anong sagot mo? Sabi ni Miko. Noong maghating gabi sa kanilang silid, katatapos lang ng programming project ni Leo. Pumasa ng mataas. Miko, about doon sa sinabi ko sa computer lab, sabi ni Leo. Umupo sa kama si Leo. Alam ko na. Alam mo na. Tanong ni Leo. Oo, ako rin. Sabi ni Miko. I love you din. Hinalikan ni Miko si Leo. Hindi yung mabilis. Kundi yung tipong alam niyang pareho na silang handa. Katapos ng halik, nagtanong si Leo. So, boyfriend na tayo? Niyakap ni Miko si Leo. Oo, pero dormmates pa rin. With benefits? Sabay tawa nilang dalawa habang magkayakap ng mahigpit. Parehong nasa dorm room. Nakaupo si Leo sa lap ni Miko. Nagko-code silang magkasama. Debug mo nga to, Miko. May error eh. Umakap ng mas mahigpit. Anong error? Sabi ni Miko. Alam mo ba, bumabagal yung puso ko every time you are this close. Sabi ni Leo. Hinampas ang balikat ni Leo ni Miko. Ang corny. Naalala ni Leo noong mga unang araw na magkasama sila ni Miko. Na mga panahon na hindi pa sila ganun ka-close. Papasok si Leo sa CR nang makita niyang nakatawi lang si Miko. Basa ang katawan nito galing sa shower. Biglang napatalikod si Leo. Sorry, akala ko kasi tapos ka na. Tamawa si Miko. Bro, okay lang. Lalaki naman tayong dalawa, di ba? Pero habang naguhubad si Leo para maligo, ramdam na ramdam niyang tinititigan siya ni Miko. Pumulong. Ang kinis pala ng likod mo. Pulong ni Miko. Namula si Leo. Miko, huwag kang ganyan. Lumapit si Miko. Bakit? Tatakot ka ba? Sa dorm sa kanilang kwarto nung gabi ng Biyernes. Pagod na pagod si Leo galing sa programming marathon. Leo, tara. Dito ka. Gusto mo bang i-massage kita? Nag-aalangan si Leo. Sigurado ka ba? Ngunit dahil nga sa nangangali ang kanyang balikat,
Inapilitan naman siya magpamasahe kay Miko. Habang minamasahe ni Miko ang balikat ni Leo, dahan-dahang napahiga si Leo. Pumulong si Miko. Ang lambot ng balat mo. Napapikit si Leo. Miko, yung kamay mo. Dahan-dahang samayad ang labi ni Miko sa likod ni Leo. Sorry, hindi ko sinasadya. Isang gabi sa dorm room nung matapos nilang mag-confess ng feeling sa isa't isa. So, ano na ngayon? Yumakap sa bewang si Leo. Pwede ba kitang halikan ulit? Sa dilim, dahan-dahang nahiga si Leo sa kama habang nasa taas si Miko. Habang naglalapat ang labi sa isa't isa. Bilalas ni Miko, gusto kitang makilala. Sa lahat ng parte mo. Hinila ni Leo ang liig ni Miko pababa. Huwag kang magmadali. Andito lang ako. Dahan-dahang inalis ni Miko ang kanyang damit. Nagulat sa init ng balat nito. Miko, wait. Tumigil. Stop pa. Yumakap pabalik. Hindi. Huwag kang titigil. Sa parehong kama ng alas 11 ng umaga, nagising si Leo na nakatingin kay Miko na tulog pa. Pumulong sa sarili. Nangyari talaga yon, sabi ni Leo. Biglang miti si Miko, ngunit nakasarado pa rin ang mga mata. Oo, nangyari talaga. Nagulat si Leo. Gising ka na pala. Yumakap si Miko kay Leo. Siya ako. Ikaw. Yumakap pabalik si Leo. Sobrang happy, sabi ni Leo. Noong gabi sa dorm ng CR, sabay silang naligo sa hiwalay na cubicle. Pero nag-uusap. Miko, pahiram ng shampoo mo, sabi ni Leo. Biglang bumukas ang curtain. Ito, sabi ni Miko. Nagulat si Leo sa biglaang pagbukas nito ng kanyang curtain. Agad nitong kinuha ang kanyang tuwalya upang itabon sa kanyang sarili. Bakit bigla mong binuksan ng curtain, sabi ni Leo. Titig na titig si Miko. Wala, gusto ko lang uli makita yung nakita ko kahapon. Dahan-dahang pumasok si Miko sa cubicle ni Leo. Malito, sabi ni Leo. Maliit lang ang shower na to. Nalikan siya ni Miko sa ilalim ng shower. Ano ka ba? Perfect size for two ito. Sa library ng private cubicle. Magkatabi silang nag-aaral para sa programming exam. Dahan-dahang hinawakan ni Miko ang hita ni Leo. Ang tight ng pants mo. Kinakabahan si Leo. Miko, may tao sa library na to. Bumulong sa tenga si Miko. Tahimik lang ako, promise. Habang nagda-type si Leo ng code. Dahan-dahang hinalikan ni Miko ang leg nito. Pigil ang hininga ni Leo. Hindi ako makapag-concentrate, sabi ni Leo. Sige, sabi ni Miko. Mag-concentrate ka, ako bahala sa'yo, sabi ni Miko. Sa dorm sa common area, nakaupo silang magkasama sa sofa, nanonood ng movie with other dorm mates. Biglang hinalikan ni Miko si Leo sa noo. Love you. Nakatingin ang lahat ng dorm mates. Sabi ng isang kaibigan, finally, akala ko hindi kayo aamin. Leo nagulat. Alam na pala ng lahat, sabi ng isa pang kaibigan. Siyempre kitang-kita sa tingin nyo na may something. Yumakap si Miko kay Leo sa harap ng lahat. Oo, kami na. May problema ba? Sabi ni Miko. Napuno ng palakpakan at mapanuksong hiyawan ang gabing yun. Sa graduation day, nakatanggap sila parehon ng job offered sa Semtech company. Miko, may apartment na ako. Nakita ko malapit sa office, sabi ni Leo. Medyo malungkot si Miko. So, maghihiwalay na tayo? Napangiti si Leo. 2 bedroom, para may space pa rin tayo minsan. Tumawa si Miko. Loko ka, kala ko iiwan mo na ako. Hinalikan ni Leo si Miko. Hindi kita iiwan. Ever dormmates tayo forever, di ba? Dormmates and soulmates, sabi ni Miko. Sabay lapit ang mga kaibigan nila. And everything in between, sabi nila.